Hello po mga ating ka-sunset moments. Andito po tayo ngayon ulit sa very snowy area. So please allow me na magbalabal ngayon. You know what we are expecting today? Snowstorm. Kaya kagabi pa medyo buhos na buhos talaga yung snow. Nung nagising ako this morning, talagang more than 1 inch na yung kapal ng snow dito lang sa biranda. You know what, may bubong ba naman itong biranda, pero yung ano ng snow dito papasok sa amin talagang more than 1 inch. Kaya yung labada namin ni Mama dito na lang sa loob sinampay. Although hindi masyado magandang tingnan, parang naging kapalit nun sa kurtinang inano natin. But this is it. I hope na medyo aaraw-araw na rin kunti. No? So, one thing that I would like to share sa ngayon is may isang comment kasi na medyo may kahabaan na rin daw yung natin yung vlog, no? Pero ang sabi ko na a maximum of 30 minutes or medyo i-lessen ko na lang yung i-lessen ko na lang yung time element natin dito para hindi naman talaga masyadong mahaba at nakakaamoy na pakinggan, lalong-lalo na sa atin dito is more on real talks lang sa atin dito. No? And one thing that I want to share, no? Saan na ba yung eyeglass ko? No? Ito yung mga tungkol sa aking mga daily greetings. Kasi nga daw ang iba, bakit daw lagi ako or daily ako nagsasabing good morning, ohayo gozaimasu, no? Bakit nga daw parang nakakaano sa messenger nila na ganun na lang ang aking laging greetings lang sa kanila. Although we are not that na daily talaga na nagkakaroon ng conversation or exchange of mga messages sa chat, group chat ba or individual chat lang, friend lang sa messenger, no? Pero the thing in there ay ganun lang sa natural na buhay na kahit hindi tayo sa messenger, kung face to face na kung naglalakad tayo, we meet somebody, mga friends natin, kapitbahay, we say hello, good morning, na kumbaga parang hindi mo rin naman inisnab yung tao, no? Na nakakasalubong mo. Lalo-lalo na mga kaibigan mo talaga or kakilala mo. Also your relatives. No? Umiiwas na nga lang ng iba, lalong-lalo na yung mga hindi mo talagang or hindi ka nila inaano or they're trying to avoid, siguro may utang ba yan or no, hindi mo ka ano-ano, and maybe they will not just reply, no? But they will try to slow down and make a little gesture, na mag-bow down ba or kakaway-kaway na lang. Something as that. Kaya yun ang isang daily ko na sa mga greetings ko sa mga friends ko sa messenger. Another thing is, alam nila na may sakit ako, medyo may rin yung sa puso, sa utak, kaya it's my way also to tell them na andito pa rin ako sa mundong ibabaw. But it's a thing behind my greetings, no? Pero sa nasabi ko nga, face to face man, andun yung greetings natin, no? And yung mga ka-workmates mo, how's the day? No? How are you doing? Mga ganon-ganon lang. Okay lang ba ang buhay? No? Kumusta ka? No?
Mga ganun-ganun lang, one sentence, two sentences, a question or whatsoever. No? That's a little thing na ginagawa-gawa ko para, in a sense, hindi kayo magkakalimut-limutan and you still maintain your relationship kahit na nasa technology or social technology tayo. So, more about a kind of greetings ang inaano ko dyan sa ito nga sa social media. Yun nga rin lang, marami rin tayong naririnig sa social media, tulad ng isa, no? Merong bagong idinimanda yung isang TV host, no? Nagdemanda siya ng cyber libel, no? Doon sa isang namatay na nga daw na isang sexy star noon, and naging boom agad yon sa news and mga interviews na yun nga daw hindi na pigilan ng isang tao yun. I just don't want to mention names. Kaya nagdemanda na siya ng cyberspace. In a sense, hindi naging maganda rin yung paggamit ng ng cyber world or ito ng web world natin, no? Medyo may pag-aabuso na rin, no? More na kung meron man silang gawain, either ini-endorso man ng tao, okay lang siguro kung mga magandang bagay, pero kung ang ini-endorso nila ay pelikula ba or mga hindi magandang gawain, I think it's not so good. Mag-endorso ka ba naman ng mga gay bars ba dyan or mga nightclubs ba dyan or casino? And I don't think so na maganda yung i-recommend mo pa dyan sa social media. So, yun ang isang bagay na inaano ko. One thing na hindi ko malimulimutan talaga ay yung, siguro nabanggit ko na ito, yung na-opera ako noon and for how many days na andun ako sa hospital, na hindi dito sa Japan, hindi ka pwedeng daladalawin na lang ng kung sino-sino. No? Hindi yun COVID. No? Ka-opera ko pa lang before, during, and after operation. No? Iisa lang ang pwedeng dumalaw sa'yo. At kailangan may hospital ID. No? And a limited of 1 or 2 hours lang ang conversation ninyo. Hindi doon sa ward, kundi doon sa waiting room or visiting room. No? So pupunta ka doon at kung hindi ka talaga then mag-wheelchair ka going there, or kung nakadextrose ka man, no? Pwede kang maglakad, no? Alalay na lang yung cane ng pinagsabitan ng dextrose and you go there. Kung naka-catheter ka naman, ganun din. Dala-dala mo yung catheter na nasa katawan mo and then you go to the visiting area and entertain your visitor. Kaya communication to me is really, really good because it helps, no? Support your norms, your health, mga moral support, kumbaga. I hope naririnig niyo pa rin ako. So, yun ang isang bagay, no? Tapos, isa rin dito ay yung mga stress relieving atmosphere ba? No? Little chat, sharing, no? How's the day? How are you? Is life good? Things that you learned, you have heard, news, na kumbaga mapapa-analyze ka. What will happen kung ganito nga ba talaga? Na? If Donald Trump, no, forgive me if I mention, if Donald Trump will be inducted this coming 20, and there will be a transformation, no,
of course, before and during and after the induction, may mga transformation na yan. So, yung mga cabinet members, nagpipili-pilian na yan. But most importantly, yung relationship ng USA sa iba-ibang bansa, because USA is known as na global police of the many nations around USA. May mga naging kalakalaban ng ibang maliliit na bansa, but USA is there. But behind that, andun din yung mga uh, anti, more particularly sa ideology, no? Or mga religious matters, no? So, dito, maraming issues at makapag-isip-isip kayo sa mga naririnig mo, nababasa mo, napapakinggan mo dyan sa social media, more particularly sa news, no? So, ito ang isang itong isang bagay na ito ang kumbaga mahalaga sa akin, no? And then you can also ask your friend, kumusta ba dyan? No? Just like here today, no? We're expecting na talagang yung snowstorm talaga medyo talaga malala. Nakatelevised na kagabi kanina na most of the roads, yung mga trail o rails ng train, kahit na yung bullet train, no? Napahinto na, naging na sila, stagnant sila, hindi sila makaaba-abante kasi yung rails, yung relays, no? Talagang natabunan ng snow. Kailangang muna yun. Kailangang, what do you call it? I-clear out muna nila yun. No? Well, may mga technology rin sila doon na gumagamit-gamit sila ng parang kuryente na parang painitin nila yung relays para matunaw yung mga snow. But train can move slowly, no? Kaya nababagalan. Most of course doon sa road talaga yung mga cars, no? Mga bus, no? Kailangan talaga i-bulldozer mo pa yung kalsada para maano mo yung snow, ma-clear out mo yung road, no? So, ito hindi mo malaman-laman kung saang lugar yon. Kanina tinanong ko si Mrs. Ma, doko desu ka? Nakita ko, saan ba yan banda? No? And then yung isang friend ko rin, no? Nag-video siya kanina, going to her car, ayun, tatakbo-takbo na siya kasi talagang mahirap na yung daan, no? Matatabunan na yung yung boots mo, yung butas mo. Kaya she has to hurry up. Pagdating niya sa car niya, nako, nakabaon ng snow yung niya, yung car niya. Kaya kailangan mo na niyang linisin yung windshield at ipalapalahin yung mga snow, no? Doon sa dadaanan para makalabas yung car niya going to her company na kung saan siya nagtatrabaho. Medyo nakakatawa mang tingnan pero nakakaawa talaga kasi yun ang isang bagay na na talagang buhay kapag andito ka sa mga four season countries, no? And again, as I have mentioned dito sa Japan, talagang ganyan winter season, no? Isang masaya lang siguro yung mga sportsman sa winter. Nagtaka nga lang ako nung isang araw yung dalaga ko, uran na akong babae, may asawa na naman siya, pero bumili siya ng snowboard, no? Kumpleto snowboard na meron talagang sa mga paa, apakan ng paa, parang sapatos na dikit na dun sa snowboard, and then mag-skiing ka. Pero ang sabi niya, kasama daw yun sa mga nila, sa parang company mates nila, na co-mates nila sa sa company na
ayun, parang a part of their socialization na rin siguro sa company after their works. No? So, this is one thing. Na isa-share-share ko lang kasi this is it. Since wala kang kasama rito and then you have this technology, a little sharing, kung may gusto kang malaman, tulad ka po, nagtatanong ako kung ano bang mga requirements, kung paano mag-apply ng visa, going there, going here, ano yung mga requirements, saan kukunin yung requirements, and yun pala, kailangan pala meron ka ng ticket before you go to the embassy and na-apply for visa. Mga ganong bagay. And I'm just so happy na in a little way, dito sa mga communication na ito, nagkakaroon tayo ng mga somehow a tool to communicate kahit na hindi ka makapunta-punta sa kanila, no? Dahil nga sa situations, lalong-lalo na dito sa snowy ang dito, ang panahon dito. And sino yung tatanungin mo? Yung nasa kabilang city, no? I-google mo, hindi mo naman sure kung talagang doon nga ba. Kaya you have to look for your friends na talagang ganun na, nakakuha na ng visa, and then nakapunta na sa bansang gusto lang na patutunguhan. So doon ka kukuha ng mga informations. Now again, I hope na hindi kayo magsasawa sa mga greetings ko. It is just a way for me to make it natural na we still have the way to cross and meet along each other, kung saan tayo napupunta noon, how we meet each other, sa kalsada ba o sa paaralan ba or sa loob ba ng opisina, and then we say hello, na good morning everyone, mga ganun-ganun lang. Don't misunderstand me on that. I just really want to keep my our greetings and good communications with each other. Yun na lamang, short message lang po ito. Maraming salamat. God bless you all. Please take care.